talaga ni Kristo ganun lang sa single. Kasi ang iba naman akala ipinako, dising ko lang yung pako. Iba naman, iba rin mag-imagination. Ang pako niya ginamit ni Kristo, rap, nail. O yung talagang magaspang. Kasi naman wala naman talagang hulmahan na maganda. Hindi katulad ng pako ngayon, makinis eh. Makinis pa sa mukha natin Pako eh. no, kwadrado. Ang pako mo talaga magaspang. Pag ipinako mo kay Kwadrado Kristo, pa ako no. pag binunot mo talaga, alam mo yung sima? Pag Mm. binunot mo talaga, sama talaga yung mga litid. Kanya-kanya tayo may nasunod. Kwadrado yung pako May no. nasunod, meron kayo. Eh, maganda kayo talaga makabasa. Lalo ngayon, ang lesson Mga natin sima pa tungkol yun. sa ating apostol na ibinukod ng Diyos na si Pablo. Ang dating pangalan niya si Saul. Ang pangalan niya kasi sa bansang Roma, Saul. Pero nung tinawag siya sa Kristyanismo, sa pangunguna ng mga alagad, tinawag na siyang Pablo. Alam mo, maganda yung maganda yung maintindihan mo. Maintindihan mo bakit ka ba nandito tuwing Sabado? Maintindihan mo bakit, ano ba nag-aakay sa'yo? Bakit ka ngayon nakaupo rito tuwing araw ng Sabado? Yung iba-ibang kanilang dahilan. Marami tayo kanya-kanyang dahilan. Yung mga kanya-kanya tayo personal na dahilan. Ako ang personal na dahilan kung bakit ako nandito tuwing araw ng Sabado. Kasi gusto ko na naman pasalamatan yung Diyos sa lahat ng mga ginawa niya noon kahit wala pa akong ginagawa para sa Kanya. Amen. Kung wala pa man ako ginagawang paglilingkod sa Kanya, wala pa man ako ibinibigay sa Kanya anumang bagay na karapat-dapat, pero marami na siyang ginawang bagay na para sa akin. Kaya hindi ko naintindihan ba't kailangan niyang gawin yung para sa akin. Amen. Ngayon, nung nagbabasa ka na ng Biblia, ang paglilingkod pala sa Panginoon hindi isang obligasyon, kundi isang oportunidad. Amen. Kasi pag inisip mo obligasyon, Brother Elmar, nakakapagod yun. Mahirap kaya magkaroon ng obligasyon. Kasi ang relasyon nga lang ng binata at dalaga, mahirap na magkaroon ng obligasyon. May February 14, may New Year, may December. 4 years nagpakahirap, naghiwalay rin. So mabigat yung salita obligasyon. Pero pag naramdaman mo, kaya ka pala dito nakaupo, hindi dahil sa obligasyon mo ito, kundi isang opportunity na mapaglingkuran mo yung pinakadakila sa lahat, ang Diyos. Sino rito pag naimbitahan ni nakasalukuyang presidente, Brother Elmer, pumunta ka nga rito sa Malacanang, gusto ko ikaw nasa unahan ko bilang bodyguard ko. Di ba mag-aatubili ka magayak, ay grabe opportunity to, presidente na imbitahan ako. Di ba? Baka suotin mo na pinakamaganda mong sapatos yung may gulong. May gulong pa talaga. First time nangyari ito. May gulong pa talaga. Suotin yun. Pinakamaganda mong uniforme. Nasa harapan ka pa. Ang pinakamagandang opportunity doon, matutlukan ka ng camera. Sabi ng kamag-anak, si Elmer yun ah. Mga kamag-anak pa naman, pag sikat na yung kamag-anak at malayong kamag-anak na, idinilikit yung sarili, kamag-anak ko yan. Pero nung makulong si Elmer, lahat ng kadugo nawala. Hindi ko yan kamag-anak. Yung opportunity kasi niyayakap natin yan. Tandaan natin mga kapatid ha, sana matanim sa puso at isip natin, hindi obligasyon ang pag-upo niya ito yung Sabado. Walang nag-obliga sa inyo. Amen. Walang nagtulak sa inyo para usimba na kayo, mga impyerno kayo. Ang dahilan kung bakit tayo dito, personally, ang dahilan kung bakit nandito ako. Personal. Yung malaman ko na meron binigay sa akin ng Diyos na paglingkuran sa isang malaking opportunity. Amen. Dahil matagal na akong binayaran kahit hindi pa Yes, ako amen. para sa akin. Amen. Kaya yun po yung kagandahan na mabasa natin yung ating lesson lalo sa buhay ni Pablo. Amen. Kasi sabi ng ating memory verse na binasa kanina ni Sister